handa ka ng magpasya ay huli na ito. Nakapanghihinayang, di ba? May kasabihan nga tayong daig ng maagap ang masipag. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There is great value in making timely decisions. Madalas nga ay may katapat itong financial value. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng mas maaga, tiyak na makapagtitipid ka o kaya ay higit nakikita. Halimbawa, those who are quick to recognize good business opportunities will definitely earn more than those who are unable to decide whether they will start a business or not. May mga desisyon na kapag ginawa mo ng last minute, kinalaunan ay mas napapamahal ka. Mahalaga ang paggawa ng napapanahong desisyon. Paano? Una, avoid overthinking. Sa bawat araw na mayroon kang pasya na ipinagpapaliban, maaaring may mga bagong opportunities ka rin na pinalalampas. Kapag napag-aralan mo na ng mabuti ang isang bagay, magpasya ka na nang hindi ka mapagsaraduhan ng window of opportunity. Minsan kasi tama naman ang una mong pasya pero sa sobrang kaiisip, namamali pa. If you want to make timely decisions, avoid paralysis by analysis. Avoid overthinking. Pangalawa, exercise faith. Kahit pag-gaano mo pag-aralan ang isang bagay, bago ka magpasya, talagang may mga aspekto na hindi mo naman kontrolado. Kapag nagawa mo na ang iyong bahagi sa trabaho mo at mga bagay na kailangang pagdesisyonan, exercise faith and trust everything in God's full control. At pangatlo, learn from the experience. May magagandang desisyon at mayroon namang mga pasya na hindi gaanong kagandahan ang resulta kahit na pinag-isipan at pinag-aralan mo pa itong mabuti. Make every decision-making opportunity a learning opportunity. Sa bawat pasyahin na iyong gagawin, tiyak na mayroon kang matututunan para maging mas maganda at napapanahon ang susunod mong mga desisyon. Make timely decisions by exercising faith and avoiding overthinking. Ang bawat desisyon na gagawin mo ngayon ay nagpapatibay sa iyo sa mga susunod mong pasyahin sa iyong trabaho at negosyo. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS,
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conecta, gobyerno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:05 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Maayong buntag sa mga taga Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Muli, ngayon po ay araw ng Lunes. It's Monday at December 1, 2025 na. Yan, praise God. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maayong buntag, ahap subo, marayaw malingkat, mahinaat, isa pakatanta, nagdurungog ha oras na Zamba Sulta. And syempre no, doon ha Sulu, Basilan, Tawi-Tawi at sa mga kabarangay din natin SAR na naka-monitor dyan sa UP, Maguindanao, Palembang, Sultan Kudarat. Salamat pagi sa ating mga kabarangay din dyan sa shoreline ng Sabah, Malaysia. Magandang Good morning. mapuntahan at mamonitor, no? Especially ang ating signal. No? At syempre, sa mga kabarangay din po natin na nakikinig dyan sa online, no? Sa Kingdom of Saudi Arabia, yan sa USA. Oo, no? Alam ko may tagapakinig tayo dyan sa LA. No, may mga kabarangay tayo dyan sa LA. At sa Quezon City, no? Good morning sa ating mga kabarangay din kaibigan dyan. Yes. Good morning sa'yo pala, Char. Good morning. Good morning. Ano? Sarah. Hindi mo minention pangalan natin sa intro. Sinabi ko. Sinabi mo. Hindi mo, baka ikaw. Oo. Monday na Monday, talagang makakalimutin tayo. Ikaw lang. Oo, ako pala, no? Oo. Good morning po. Siyempre kayo ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Makasama niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At pwede silang sumali, no? Pwede po kayong sumali mga kabarangay habang kayo nagkakape, no, sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe ay mag-text sa 0916-296-6625 o kaya sa Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Yes. Ayan. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig natin na nagkakape ngayon. At sa mga naghahanda na para sa kanilang pupuntahan, estudyante or kaya mga empleyado natin dyan, mga manggagawa natin dyan. Good morning. Sabihin ko sana mga workaholic. Mga working men and women. Pwede naman. May mga ganyan eh. Pero hindi, mga working men and women. No? At saka pabigat pa lang, Sar, yung daloy ng traffic. Ngayon, kanina nga, yung isang estudyante siguro alas 7 ang pasok nun. Alam mo, para na siyang sumasayaw sa kalsada habang nagmomotor. Alam mo yung, bukod sa sumasayaw, para na rin kangaroo yung motor niya. Kung pwede lang anong tawag na? Naggalukso-lukso na siya. Mag-teleport na, no? Pwede ba? Sa isip ko alas 7. Kasi nahuli rin ako actually ngayon. Quarter to 7, nasa kalsada pa ako. Usually, andito na yun ako eh. Okay. So kanina, quarter to 7, nasa Santa Cruz na ako. Talaga yung motor, yung bata, estudyante. Kala mo, kangaroo yung sakay niya Akala ko ikaw. No. Ingat po tayo Tsaka huwag masyadong ganun mag-drive. Mag-ingat po. Alam mo, sumisingit na talaga siya eh. Sabi ko, alas 7 siguro pasok mo. Ingat po tayo. May exam siguro, no? At saka siguro, baka nahuli siguro ng gising. Habang kahit nagmamadali, dapat kuwan pa rin.
mindful, oo. nag-iingat pa rin. Tama, no? Tsaka kung hindi na talaga kaya ng oras, Wag nang pilitin. Oo, wag na lang Oo, pilitin. Kasi hindi talaga natin kayang talunin ng oras, Sar. walang makakatalo, walang Walang- makakahabol sa oras kapag late ka na. Wala pa ring tatalo sa oras. Oo. Hindi yung gatas. Bakit gatas? May Ah. kwento ba yan? May Ah. kwento yan? Hindi. Tangkwan sa kuy akel de nakasa lang. Hindi, meron. Lego, mangkwento. Lego. Oo. Mangkwento lang yung Lego. Etong taong tungkwa talaga, no? Sige na. Sige, Ayan. Lego, Good morning, mangkwento. good morning po sa mga kakabukas lang at mga kakasilip lang. No? Kakasilip. Ayos. Saan sila sumilip? Kakasilip lang sa bintana, no? Oo. Escucha Ayusin mo yan. Hindi, escucha na bintana si Agaya ba di dia ba? Nakakasilip. Hindi kasi Sige, justify mo yan. Hindi kasi ayun sinitase, di ba ganun yung ginagawa kong sisilipin mo like, kung may Kami kasi wala kaming sisilipin. bakit man? No, ay. Klaro ba? Klaro sa inyo ang kuan ng Wala, sinag? makikita mo Klarong doon yung... sikat ng araw sa Hindi sa masyado. kwarto. Hindi. Sa amin hindi din. Ganun. So sisilipin mo muna. Kasi to. Good morning bawal good Oo. morning sa mga taga City Hall ngayon. May flag raising sila. Oo, may flag. Ayan. Monday, no? Monday. Opo. Okay. Good morning sa lahat. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay ngayon. Bagong araw, bagong pag-asa. Sige, oras po natin, alas 7:11 ng umaga. Countdown pala muna tayo, Bin. Ilang araw na lamang ba bago ang Pasko? Ayan, ito po Ito ay babasahin ko lahat para hindi kayo ma-confuse. 23 days, 16 hours, 47 minutes, and 42 seconds. Pasko na. Hindi mo na din mapipigilan. Sabi pa nga ni Kuya Fons kanina, Sir, December 1 yan. No, God, pwede mang cancel. Pwede galit mang cancel ang December 1. Grabe, no? Ilang araw na lang. Natawa ka ba? Hindi ka natawa sa joke namin. Natawa. Tinawa. Tawang-tawa ko eh. Oo, sir, hindi agad pwede mang cancel. No, ko sa kuya. December 1. Sabi ko, pwede galit si mang cancel. Okay, word for the day, hindi pwede mang cancel ko na December 1. Sige, oras natin alas 7:12 ng umaga. Batiin natin yung mga nagbe-birthday. December 1, happy birthday po kay Ma'am Dudang Duran. Happy birthday kay Shanien Lee at kay Valerie Mac. Yan ako naman, sir. Happy birthday kay sa aking Ate Yam. Ate Yam Carbon. Hello, good morning. Listening dyan sa Isabela Basilan. No? Yan. Nakikinig siguro siya ngayon. Happy birthday, Ate Yam. Happy birthday kay mo. Happy birthday din pala kay Ate Glenda Aquino, yung sa Ipil, yung Santay okay. Kumain. Oo, Santay Kumain. At yes. happy birthday rin kay Jeannie Peliado at kay Chad Pix. Happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat. God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, hope in the midst of waiting. Sa Filipino, pag-asa sa gitna ng paghihintay. Sa Chabacano, esperanza mientras ta espera. Bisaya, paglaom, taliwala sa paghulat. Tausog paghuwat sabo nagtatakad. Ilonggo, paghandom sa tunga sang paghulat. Tanong po natin, ano yung kadalasan nyong nararamdaman habang may hinihintay kayo na isang bagay? O habang hinihintay nyo po yung answered prayer na gustong ibigay ng Panginoon? Sabi po sa Psalms chapter 37, verse 7, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Sa Magandang Balita Biblia, awit, kabanata 37, talatang
7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Binala mo, no, yung paghihintay talaga ay isa sa pinaka mahirap na gawin. Minsan challenge siya sa isang tao. Porque man, may pasensya. Kaya nahihirapan minsan maghintay. Marami tayong pwedeng hintayin. Hihintayin natin kailan niya tayo sasagutin. Hihintayin natin kailan niya tayo patatawarin. Hihintayin natin kailan tayo makaka-move on doon sa kasalanan na ginawa natin. Or kaya naghihintay tayo kailan sasagutin ng Panginoon yung ilang taon ko nang pinapanalangin. So, marami tayong pwedeng hintayin at minsan difficult na ang maghintay, 'di ba? Tsaka alam mo yan yung isa sa mga base sa observation natin, especially sa panahon o sa situation natin ngayon na lahat ay pabilisan, no, lahat ay madali na lang. Sabi nga nila, no, madali na. Kung may gusto ka, madali na. So, ito yung kumbaga, ito yung challenging talaga sa lahat yung paghihintay. No? Kasi parang yung 5 minutes lang nga, no, alam mo kahapon may nabasa tayong post nga, sir, sabi daw, no, 5 minutes lang nga daw. Parang ang bilis nilang pinagalitan or sinita agad, no? 5 minutes. So isipin mo 5 minutes lang. I mean, yung bang ganun na kasi yung nakasanayan natin, no? Especially sa panahon ngayon na yung nakasanayan natin na lahat ay mabilis na lamang siya. Oh, at saka ako dati, no, ito yung isa sa mga struggle ko, no, yung paghihintay. Waiting. Oh, siguro dahil lang dami ko nang hinintay na hindi din naman dumating. Oo. Pero dahil sa online... Pero for sure nag-mold ang character mo. Pero dahil sa online shopping. Hindi, dahil sa online shopping, natuto ako maghintay. Oh, di ba, hindi ka pwede, kasi dali-dali lang. Di ba? Sige daw. Yun ang ginamit ni Lord sa'yo. Na-develop, naging pasensyoso ako doon. Tapos pagdating yung nababasa lang, ang hindi lang nababasa sa'yo, yung dalawang mata lang. Ano yun? Sa raincoat mo. Hindi. Kaya to mention na yun na on air? Wag na. Mahirap talaga maghintay, no, actually, pero yun nga, one thing, no, yung maganda lang sa atin is tinuturuan tayo everyday, especially kapag nagiging aware ka sa mga paano yung lesson, no. Alam mo, while waiting kasi may tinuturo ang Panginoon sa ating lahat. Probably mainitin ang ulo natin. So kailan mapapractice na maging mapagpasensya tayo kapag may hinihintay tayo? Yung waiting, ito rin yung paraan ng Panginoon para ma-nurture ang ating puso to fully trust in God. Yung kasi minsan, di ba, bakit tayo nagmamadali? Kasi siguro hindi lang tayo aware, pero nakaligtaan natin yung perfect will ng Panginoon na kaya kita man una kunal plano del Diyos. Kaya di ba, may mga young people natin ngayon, hindi makapag-intay. Anong nangyayari? Na uuwi sila sa isang marriage na maaga, early marriage, o kaya na uuwi sila sa pag-aagang pagbubuntis, o kaya naman nagpakasal ng maaga, tapos ganito ang naging buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, yung waiting, ang reason ng Panginoon, bakit tayo pinaghihintay? Kasi may perfect time para sagutin niya ang mga gusto natin sa buhay. Most of the time nga dapat hindi yung gusto natin ang hingin natin sa Panginoon while waiting. Yung will ng Panginoon ang dapat hinihintay natin. Kasi mas perfect ang will ng Panginoon sa ating buhay. Pero sinusabi kita, espera, kosa ka natong tapasa, ta disgrasya kita. Na di aton bida, no, not necessarily literal na nadisgrasya ka sa motor, sa daanan, may vehicular accident, disgrasya sa buhay na dapat eto ka pa ngayon dapat eto pa yung nagawa mo, pero hindi na natuloy. Kasi nga nagmadali ka sa buhay mo, naging atat tayo. Kaya yung waiting na dapat sana ay para ma-equip ka, maging mas mature ka, mas maging deeper ang faith, ang trust mo sa Panginoon, hindi na fulfill kasi hindi ka nakapaghintay. Naging masyadong difficult. Bakit feeling ko parang
pinapagalitan kita, yun ang feeling mo ngayon. Oo. Hindi, at saka yung Nag-iba yung mukha mo eh. habang while waiting, Oo. no, nandun yung preparing, no. May naalala lang ako sorry kasi Sige. alam mo I-share yun, mo yan. sabi nga nila yung meron silang tinatawag na premature blessing, no. Yung kung alam mo yun, yung Paano yung premature Oo. blessing? ewan ko kung tama yung term, pero yung hindi ka pa handa, baka ma-mishandle mo ba yung blessing, kumbaga ganun, no. Kaya nga hindi mo kailangang minamadali. At saka yun nga yung isa sa mga na-observe natin, no, na-realize natin na nung mga time na gustong-gusto talaga natin siya, yung isang bagay, halimbawa na yung pinagpe-pray, no, gustong-gusto mo talaga siya that time, ang hirap mong makamit or ang hirap niya maabot, no. Pero nung time na parang okay ka na, settled na, parang okay, since ready na ako pero wala pa yung blessing, alam mo parang okay, hindi mo na siya hihintayin, no, parang okay na, ready na ako since wala pa naman, okay lang. And then here comes one day, bigla ka na lang susurpresahin, Sar, no, na darating na, ay, eto man yung pinaghandaan ko, eto man yung pinagpray ko, 'di ba? Kaya nga minsan sabi nga nila, no, darating talaga yung mga, or sasagutin talaga yung mga pinapanalangin natin sa panahon na hindi na natin siya iisipin, o yung hindi mo na siya iniisip, na ano to, na naranasan mo yan. Wala pa? Hindi pa. Hindi pa? Yung hindi mo na siya kailangan. Dati ka, yung bang, di ba, atat na atat ka magkamotor, pero wala ka pang ang lisensya, di ba? Kaya hindi binibigay sa'yo. Alam mo yun. Kaya siguro hindi ako binibigyan ng sasakyan. Oo. Kasi hindi mo yung lisensya, pang Pang e-bike. Hindi, pang dos reda lang. Sabi, porque Ken, May pwede pensa. Ken Bell, mali. Sige lang. Hindi, sige. Sa mga kabarangay natin na nakikinig, sir, no? Kasi baka meron tayong pinapanalangin, meron tayong hinihiling, na hinihintay, no? At saka still waiting, sabi pa nga. While you are waiting, 'di ba? Let us trust the process of God. At wag po tayong mapagod sa paghihintay, lalo na kung ang hinihintay natin ay mula po sa Panginoon. Nung makita kansada yun, espera kita ambinamente, dahil may dahilan ang Panginoon sa every delay. Actually, walang delay sa Panginoon, tayo lang talaga ang may delay. Kasi lahat ng ginagawa ng Panginoon, kailan niyang ginagawa yan yung perfect time and will para sa Kanya. So, yung perfect timing leads to perfect result. Diba? Kung nakahulat ka tarong, kinsa imong mabana, may imong marriage karon. Pero kung nagmadali ka, tingnan mo nasan ka ngayon. Diba? Ganun lang din yan eh. So, challenge po natin sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong hinihintay ngayon na isang bagay, hindi ko alam kung ano po yan, pero may hinihintay ka, surrender it to God. I-surrender nyo po yan sa Panginoon at itanggal nyo po yung anxiety, yung pagiging anxious mo, yung pagiging worryful mo, yung full of worries, katanggalin nyo po yan. Palitan mo yan ng pagtitiwala sa Panginoon, trusting that God is omniscient, omnipotent, omnipresent, di ba? Instead of worrying, bakit hindi po tayo laging mag-pray at maniwala sa God's timing at alam natin yan ay sufficient. So mali, ang ating katanungan sa ating mga tagapagkinig, ano po yung kadalasan na nararamdaman mo kapag may hinihintay ka na isang bagay? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Hindi sa sunog o aksidente, kundi sa buhay ng isang ina at sanggol, kumilos ang mga bumbero ng BFP Bacolod. Sa ulat, papunta sana sa ospital ang buntis nang magkaproblema ang tricycle na sinasakyan nito. Nang matanggap ang alarma, kaagad na kumilos ang mga bumbero. Tinulungan ang tricycle at sa gitna ng sitwasyon, ipinanganak ang isang malusog na sanggol na babae habang nakaupo pa ang ina sa sasakyan. Matapos ang panganak, inihatid nila agad ang mag-ina sa ospital.
Kaagapay sa simpleng aksyon ng mga bumbero, nailigtas nila ang buhay ng mag-ina at muling ipinakita ang kahalagahan ng pagiging handa at ang malasakit sa kapwa. Paalala ito na sa bawat pagkakataon, ang kabutihan at mabilis na pagtulong ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, inihain ng pulisya ang reklamo laban sa 19 years old resident ng Oton, Iloilo matapos niyang aminin ang pagpapadala ng pekeng bomb threat sa Oton National High School. Dahilan sa banta, napilitang lumika sa mga estudyante at guro at rumisponde ang mga pulisya o ang pulisya, Explosive Ordnance Disposal o EOD team at K9 unit, ngunit walang natagpuang bomba. Natunto ng suspect matapos malink ang kanyang cellphone sa Facebook account na ginamit sa pagpapadala ng mensahe na nagsabing may 5 bomba sa paaralan. Sumuko siya sa Oton Municipal Police Station kasama ang ama at kapatid. Haharapin ng suspect ang kaso sa ilalim ng Presidential Decree 1727 at Cybercrime Prevention Act. Ayon sa pulisya, isa lamang siya sa ilang suspect sa serye na sang pekeng banta sa Iloilo at patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang sangkot. Kaagapay, ang insidenteng ito ay paalala na ang pagpapakalat ng pekeng banta ay may dulot may seryosong parusa. Nakakaapekto sa seguridad ng komunidad at nagdudulot ng takot at pagkabahala sa iba. Ayan, kaya paalala natin, Bina, sa ating mga tagapakinig, sa bawat isa na hindi po talaga pwedeng gawing biro yung bomb threat. Kahit saan ka. At saka ito sir, parang ilan sabi nga dito, ilan lang siya sa mga suspect. Oo, So, ibig sabihin, sa Iloilo, ginagawa. Diyan pa naman galing kina Pastor Aquino. Congratulations pala kay Ma'am Ay, Vivian. congratulations Top 2 sa yan. mga Office ay, graduate. sa ating ninang, no? Grabe, Oo. pinagmanahan. Mana-mana lang yan. Pero yun nga po, hindi po tuturuan po natin ang ating mga anak na hindi magjo-joke tungkol po sa bomba. Joke. Kasi meron po bomb. talagang batas May ng pastas. oo, na pwede tayong ma-violate kapag binibiro natin yung mga ganyang bagay. Pag ginamit natin yung ganyang biro, no? Oo. Pero ito hindi to I think parang intentional to. Kasi sabi dito parang 5 beses 5 bomba daw sa paaralan. Napaaralan pa kayo, 'di ba? So paalala po natin, siguro hindi lang yung pagjo-joke ang ating i-consider na bawal, yung pagsasabi din ng maling information tungkol sa isang tao. Iwas-iwas din po tayo sa mga ganyan. Kasi may batas po kayong pwedeng malabag kapag yan ang ginagawa natin. So yan po ang ating mabati ang mabuti, maitama ang mali. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:28 ng umaga at para po sa ating mga balita, nakilahok ang ilang miyembro ng Zamboanga sa rally na ginanap kahapon. Mula sa Central Pastoral ay naglakad ito papunta sa Fourth Pillar Shrine para sa kanilang tinatawag na Pilgrim Walk. Ito ay isang rally upang iparating sa gobyerno ang kanilang disgusto sa malawakang korupsyon na nagaganap sa bansa. Panawagan nila sa gobyerno ang transparency at accountability, ganun din ang tungkol sa hustisya, lalo na sa mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng mamamayang Pilipino. Matapos ang kanilang pagmamarcha ay isang misa ang ginanap at pagsindi ng kandila sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang ginawa. Zambasulta Balita.
Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Biyernes sa Zamboanga City upang personal na ipamahagi ang tulong, pangkabuhayan at serbisyo ng gobyerno para sa mga indigenous peoples o IPs sa Barangay Sinunok. Ang pamamahagi ng ayuda ay isinagawa sa ilalim ng programang Handog ng Pangulo, Tulong at Serbisyo para sa indigenous people communities. Nakatanggap ang mga benepisyaryo ng tiga 10,000 bawat or 10,000 pesos bawat pamilya mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod pa rito, ang iba ay nakatanggap ng 15,000 pesos bawat pamilya para sa kanilang Sustainable Livelihood Program. May 71 families naman ang nakakuha ng grocery packs na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Namahagi rin ng family food packs at nag-alok din ng iba't ibang serbisyo at tulong ang iba pang mga ahensya or ang ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, BFAR, NCIP, DOH, PSA, TESDA, DOLE at PhilHealth sa pamamagitan ng isang karavan. Ipinangako ng Pangulo na patuloy niyang ihahatid ang kinakailangang tulong at programa na magpapalakas sa kagalingan at kinabukasan ng mga IPs. Zambasulta Balita. Sa ibang balita, isang Egyptian ang nasawi dito sa lungsod ng Zamboanga matapos barilin ng mga di kilalang suspect sa boundary sa Divisoria Lumia pasado alas 6 ng gabi noong araw ng Sabado. Kinilala ng pulisya ang biktima bilang si Abdal Rahman S. Shawatfi Mohammed. Batay ito sa driver's license na nakuha mula sa kanya sa pinangyarihan ng krimen. Lumalabas sa investigasyon na habang minamaneho ng biktima ang kanyang sasakyan, tumabi ang suspect na sakay ng motorsiklo at binaril siya na agad nitong ikinamatay. Agad naman tumakas ang salarin matapos ang pamamaril. Ayon naman kay Councilor Frederick Atilano, chairperson ng Committee on Peace and Order ng Sangguniang Panglungsod, pansamantalang naninirahan sa Zamboanga City ang biktima dahil siya ang namamahala sa Asia Academic School na matatagpuan sa Barangay Tatuan. Tinitingnan na ng pulisya ang mga closed-circuit television o CCTV footage sa lugar bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Nananawagan naman si Atilano sa publiko na tumulong at magbigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso at tiniyak naman na natiling confidential ang lahat ng ibabahagi. Zambasulta Balita. Ipinagdiriwang ng Department of Labor and Employment Regional Office 9 o DOLE 9 ang kanilang ika-92 na anibersaryo or anniversary. Bilang bahagi ng pagdiriwang, magsasagawa ang DOLE ng iba't ibang aktibidad at serbisyo sa December 3 simula 9 a.m. sa Atrium East Wing KCC Mall de Zamboanga. Kabilang sa mga serbisyong inihahanda ang job fair. Mag-aalok ng 8,337 na bakanteng trabaho. Pangalawa, ang employment counseling. Pangatlo, one-stop shop services. Pang-apat, TESDA, may skills demonstration at free services. Panglima, the medical mission. At pang-anim, ang safety officers training para sa micro-establishments. At panghuli, pamamahagi ng tulong pinansyal at kagamitan. Kabilang dito, ang livelihood kits at payout para sa DOLE's Emergency Employment Program. Ang mga aktibidad na ito ay naglalayong palakasin ang mga serbisyo sa employment facilitation, pagpapalaganap ng kasanayan or skills promotion, suportang pangkalusugan at livelihood assistance para sa mga manggagawa, naghahanap ng trabaho at sa publiko. Ang tema ng anibersaryo ay Tatak DOLE sa Bagong Pilipinas, serbisyong tapat at nararapat para sa lahat. Zambasulta Balita. Samantala, Bin, kaugnay doon sa ating ibinalita na may iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang lalahok sa 92nd anniversary ng DOLE,
ay narito yung mga services offered ng ating mga kagawaran dito sa syudad ng Zamboanga. Para po sa DTI, Department of Trade and Industry, ito po kanilang offer na services sa December 3. Business counseling at financial or loan application for MSMEs. Para naman sa PRC, Professional Regulation Commission, magkakaroon po sila ng printing of PRC ID at kasagutan sa lahat ng mga general inquiries. Philippine Statistics Authority o PSA, magkakaroon po sila ng mobile registration for batch request query system at ito pong pag-print, no, I think, to apply. Ayan, ito pag-allow sa isang kliyente na mag-apply, mag-request, magbayad ng civil registry documents gaya po ng birth, marriage, death, and settlement. Kasali din dito ang tungkol sa birth registration assistance. Ang PhilHealth naman ay mag-aalok ng registration para po sa mga bagong miyembro, updating and amendment ng mga records, printing ng MDR o ID at inquiries on membership and contribution. Last week pala nung tinanong natin ang PhilHealth kung halimbawa nawala yung ID mo at gusto mo ulit magkaroon ng ID, may affidavit of loss po kayong kailangan kunin sa attorney pag nawala. Tapos kukuha ka ulit. So sa Pag-ibig Fund naman po, ayan, membership registration ang kanilang offer, members and loan verification at inquiries at receiving loan, receiving ng provident benefit claims, housing loan inquiries at acquired assets inquiries. Ang BIR naman ay nandoon din sa December 3 at taxpayer identification number application ang kanilang i-offer. Ang TESDA, meron po silang training, needs assessment and other general inquiries at skills demonstration and free services. Ang ating partner na SSS ay nandoon din para mag-alok ng registration sa mga new members, updating and amendment of records, inquiries on membership and contribution. Sa KCC po ito, so baka nagkataon December 3 nandyan kayo, take the opportunity. Para po sa ECC, Employees Compensation Commission, mga general inquiries on EC claims, andun din po sila. Para naman sa Occupational Safety and Health Center, may general inquiries on safety officer training. Ang CSC, Civil Service Commission, ayan, certification of eligibility and authentication of eligibility ang kanilang offer. Ang National Bureau of Investigation, NBI, ay may provision of priority in applying for NBI clearance. O may coupon po silang ibibigay. At may online assistance silang iaalok. Yung Housing and Land Management Division, meron po silang 4H application housing program. And ang National Labor Relations Commission, NLRC, meron po silang table din doon at kanilang i-offer yung information dissemination and counseling session. National Conciliation and Mediation Board, NCMB 9, andun din for information dissemination. Regional Tripartite and Productivity Board o RTWP B9, General Queries on Wage Order and IEC Materials. Office of the Vice President, ayun, nandun din, Zamboanga City Satellite Office, pagproseso po ng mga request for medical assistance and information dissemination ng programs and services ay nandun din sila para i-alok ito. Overseas Workers Welfare Administration o O19, facilitation ng request or application, welfare assistance service. Yung Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ay nandun din for static display. Siyempre, PNP hindi mawawala. Merong police clearance na iaalok at recruitment process. Department of Migrant Workers, bahagi din ng ating partner dito. Documentation of balik manggagawa, return OFWs, e-registration account creation, help desk ticket assistance, promotion on government to government, hiring, registration of workers at legal and welfare assistance. Ayan po. Ayan, ang DOLE nandun din for information dissemination of programs and services. Nandun din ang Department of Agriculture para po sa registration ng registry system for the basic sectors in agriculture. Philippine Postal Corporation, inquiries regarding po sa inyong national ID na nag-2 taon na wala pa rin. Nandun po sila.
Lastly, Department of Information and Communications Technology may free Wi-Fi access or connectivity sa kanilang hub. Zambasulta Balita. Di pa masabi ng Department of Labor and Employment o DOLE kung magkano ang itataas ng sahod ng mga manggagawa sa susunod na taon. Ayon kay Regional Director ng DOLE na si Albert Gutib, sumasailalim pa sa pagsusuri o subject for review ang naging resulta ng kanilang pagpupulong kamakailan. Gayunpaman, sinabi niya na lumabas sa kanilang pulong na may iba't ibang suhestyon ang mga labor sector tungkol sa pagtaas ng sahod. Ito ay dahil sa isinasaalang-alang din ang tumataas na bilihin, lalo na sa mga basic prime commodities. Nilinaw rin ni Gutib na hindi pa maaaring baguhin ang prevailing wage increase noong nakaraang taon dahil epektibo pa ito hanggang sa Disyembre 12 ngayong taon. Posibleng magkaroon ng anunsyo kung may dagdag sahod na matapos ang petsang ito o sa buwan ng Enero. Kahit paman, hangarin ng DOLE na sana ay mahigitan pa nila ang dagdag na 33 pesos noong nakaraang taon. Zambasulta Balita. Samantala, 4 na individual ang inaresto ng mga operatiba matapos buwagi ng isang drug den sa Barangay Camino Nuevo noong nakaraang linggo. Kinilala ng PIDEA Zamboanga Peninsula ang mga naarestong suspect sa kanilang mga alias na sina Ivy, Faisal, Dondon at Dennis. Naganap ang operasyon batay sa search warrant. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit kumulang 11 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 74,000 pesos. Kasama ring nakuha ang mark money, drug paraphernalia at iba pang ebidensya. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect ngayon at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 6, 7, 11 at 12 sa ilalim ng Article 2 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang kilalang Republic Act 9165. Isinagawa ng mga operatiba ng PIDEA ang operasyon sa tulong ng lokal na pulisya. Zambasulta Balita. Samantala, announcement naman natin, Bin. Ayan, muli po nating ina-announce itong blood donation activity na gagawin po ng Zamboanga Regional Medical Center, yung former na kilala nating Mindanao Central Sanitarium. Yung ospital na located sa Barangay Pasobolong. Yes po. Magaganap po ang kanilang blood donation, bloodletting activity sa December 5, 2025. Ngayong Friday. Friday yan. Ayan. Nagkamali ako last time yan. Kamali ka? Okay lang. Okay lang. Last time yun. Friday, at least ngayon, tama ka na. Yes, Friday 8 a.m. to 2 p.m. At ang venue ay sa kanilang ER Conference Room. Ayan, sino nga ba, o bakit nga ba kailangan natin mag-donate ng dugo? Bakit kailangan natin mag-donate ng dugo? Dahil ito ay pwedeng makapagligtas ng 3 tao. Saves up to 3 lives. At ito din, it supports surgeries. At pwede din sa emergencies and cancer patients. Pang-apat, ito yung free basic health screening at promotes healthy blood cell renewal. Yes, at kung kayo po ay between 18 to 65 years old, na may timbang na 110 pounds or 50 kilograms and above, pwede po kayong mag-donate. Okay, basta kailangan po kayo ay healthy, nakapagpahinga ng mabuti, wala pong recent na illness at normal blood pressure po dapat. At syempre, hindi dapat nakainom ng antibiotics sa huling 24 hours bago po kayo mag-donate. At kailangan kayo ay may valid ID. At yan, syempre, kung may pwedeng mag-donate, pwede rin, may hindi din pwedeng mag-donate, Ito yung mga donate or temporary deferral, Ito yung may mga sakit, syempre, May mga fever, cough, sore throat, at yung recent alcohol intake, yung within 24 hours. Ito mga buntis or yung mga breastfeeding mom, Ito yung may mga bagong tattoo, Ito nakapagpa-tattoo or nakapagpa-piercing, Itong in the last 12 months. So hindi pa siya lumagpas ng 1 taon, SAR.
ito ay may mga recent vaccination, surgery o dental work. No? At syempre, eligibility to be confirmed by medical staff. At syempre, bago po yung donation, kumain lang po kayo ng very, very light na healthy meal. Uminom po ng maraming tubig. At iwasan po muna yung mga fatty foods at matulog ng mabuti. Kailangan po ay may enough po kayo na tulog. At during donation po, ito po yung mga pwedeng mangyari. Yung extraction po ay nasa 5 to 10 minutes. Pero yung whole process po ay nasa 30 to 45 minutes. Safe po yan, sterile ang mga gagamitin sa inyo at syempre, painless procedure po yan. Zambasulta Balita. Ayan, syempre after donation, sir, no, ito mag-rest ng 10 to 15 minutes at damihan yung pag-inom ng tubig. Ayan, no, avoid heavy lifting o itong mga mabibigat na mga activities, no, at kumain ng iron-rich foods. Ayan. At ang donation po, sa lalaki, kada 3 months po. So, kung last month lang kayo nag-donate, I think hindi pa muna pwede. Hindi Kasi pa pwede. sabi dito, every 3 months, months. for men, for women, every 4 months po. So, be a hero, donate blood, save Save lives. lives. Ayan po. Again, December 5 po yan sa Pasobolong, ZRMC, 8 a.m. to 2 p.m. only. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:45 na ng umaga at yan po ang ating mga balita. Ay nako, price movement pala muna tayo. Pasadaan ko lang. Ang estimated oil price movement po ngayong week na ito, bukas effective. Ang diesel po ay bababa ng 2.90 centavos to 3 pesos. Good news. Pero ang gasoline po, konting increase lang naman hanggang 0.20 centavos per liter. Yung kerosene bababa ng 3 pesos hanggang 20 centavos hanggang 3 pesos to 40 centavos per liter. Ayan. Magpagas na. Oras natin, again, 7:46. Yan po ang ating mga balita. Sa araw na ito, magbe-break tayo sandali. Pero huwag kayong bibitaw sa ating pagbabalik. Ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa HIV awareness. Ito po ay in relation sa World AIDS Day na ngayong araw na ito ay inaalala. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zamba Sulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. From Fear to Faith, parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab. And then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City. Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone because my husband is not there. I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people. And one of the community is also your radio station and also the church. And it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to
helped me in terms of my emotion of really not being feeling alone. I think it was DJ Zara mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times. And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Gaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcast to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Luke 2:10-11. All throughout sa Christmas story, maugid ni ang mensahe sa Ginoo. Ayaw kahadlok. Sa kang Zechariah, ayaw kahadlok. Sa kang Mary, ayaw kahadlok. Sa mga shepherds, ayaw kahadlok. Bisan pa og dili klaro ang sitwasyon, bisan pa og nakuratan sila, nahadlok sila sa mga panghitabo, God says, do not be afraid. He is working. He is in control. He is bringing good news of great joy. And this is still our assurance today, because the Savior who was born, Jesus Christ, is the fulfillment of God's promise even from Genesis. Mauni ang first gospel. Ang unang saad, the Redeemer will crush the serpent. So karong Pasko, we don't need to fear the future. We have a Savior, and He will save His people from their sins. Celebrate the good news of great joy right here on FEBC Radio, communicating Christ in our world. Oras na, Zambasulta!
At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para po sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge naman namin ito, ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, alas 7:55 na ng umaga. Good morning po muna kay Ma'am Mife. Good morning Ma'am Sarah May and Sir Mo Ben. Good morning po. Kay Kuya Noli Aguilar, blessed Monday morning ONZ family. Kay Tristan Gulay, buenos dias Kuya Robin, Ate Sara. Pag-usapan natin. Ngayong unang araw ng Disyembre, alam niyo po ba na ginugunita natin ang World AIDS Day? Ito po ay isang araw na nagpapaalala sa atin ng mahalagang misyon, ang pagtaas po ng kamalayan tungkol sa HIV at AIDS. Sa araw na ito, sama-sama nating isinasabuhay ang diwa ng pag-alala sa mga pumanaw, pakikiisa sa mga taong nabubuhay na may HIV at pagtitiyak na patuloy tayong lalaban upang wakasan ang salot na ito. Ginaganap po ang World AIDS Day tuwing unang araw nga ng Disyembre taon-taon. Ito po yung pandaigdigang araw para sa kalusugan o yung Global Health Day na itinatag at una nitong ipinagdiwang noong taong 1988. Nagsimula po ang ideya sa World Health Organization o WHO ng United Nations noong 1987. At itong red ribbon ay ang pandaigdigang simbolo ng pagkakaisa para sa mga taong may HIV at AIDS. Ang pangunahing layunin din ng World AIDS Day ay ang direktang pagtulong sa HIV awareness. Ito ay isang pagkakataon para ipaalala sa publiko at sa mga pamahalaan na ang HIV ay nananatiling isang pandaigdigang epidemya at may kritikal pa ring pangailangan para tugunan ito. Kaya naman po ngayong araw na ito ay pag-uusapan din natin kung paano nga ba yung pagwakas ng stigma at diskriminasyon na nararanasan ng mga taong may HIV dahil ang pag-angat po ng kaalaman ay nagpapababa ng takot at pagtatangi. Umaga at syempre, gaya po ng dati, muli po nating makasama ang ating mga guests, sila Sir Francis Paulo Roble at si Ma'am Sharifa Shak na taga ZCMC Treatment Hub Nurses. Sir, Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ayan, good morning po at welcome po muli sa ating segment Serbisyo kun Kompasyon dito sa oras na Zambasulta. Ayan, sige po, pag-usapan po natin muli itong tungkol sa HIV, no? Actually, yearly po no na pag-uusapan po natin ito at malaking tulong po ito sa ating mga tagapakinig at sa lahat po ng ating naaabot para po mapanatiling safe po ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na po ngayon, medyo may mga issue tayo ng self-control pagdating po sa ating mga fleshly desire at nai-involve nga po nai-involve minsan no kung kanino-kanino. Pero so far po no, based po sa inyong observation bilang kayo po ay talagang ito po yung isa sa mga focus po din ninyo na monitoring, bantayan. Meron po ba kayong nakikitang mga pagbabago o mga trend napapansin nyo po sa mga kaso ng HIV dito po sa ating region? Okay po. Bale, sa mga cases po natin, tumataas po ang mga cases natin para sa ating mga young key population, ages 15 to 24 years old, compared po sa mga dati na nasa
16 pataas, 25 pataas. So yun yung medyo alarming for us, no? Kasi as early as 15 years old, nag-engage na sila into unprotected penetrative sex. So these are the trend na nakikita namin na medyo alarming kasi mga bata pa, no? Mostly nag-aaral pa. So yun po. Oo nga po, hindi lang ako nagulat. Nalungkot po ako bigla. 15 years old, nagkakaroon na po ng HIV dahil active na po sila, no? Usually multiple partners po ang cause din po nito, Sir Roble, no? Yes po, ma'am. Multiple sex partners and then uh, unprotected na penetrative sex po. Oo, Mga cases nila. naku, masyado na pong bumababa yung edad na nai-involve po sa mga premarital sex and sabihin natin fornication. Kayo po, ma'am, ano po yung napapansin niyo po ng mga pagbabago o trend po? So yun din ma'am, katulad pa rin ng sinabi ni Sir Paulo, patuloy na tumataas ang cases namin. So bilang HIV advocate po, so nagkakaroon po tayo ng HIV awareness cause kasama po dyan yung ating mga community partners, nagkakaroon ng mga um, lectures po sa mga community at the same time po nagkakaroon sila ng mga voluntary testing po. Puwede ko po bang malaman kung sa 15 years old to 24, lalo na po sa 15, anong gender po ang mas marami po kung may ano po tayo diyan, i-record po tayo? Sa mga gender po, mostly po talaga ay yung mga male having sex with male. No, hindi naman, yes po, mostly sa mga cases na yan. Pero hindi naman natin generalize ng HIV is not just for the male having sex with male. Pwedeng lahat, no? Pero most of our cases sa mga 15 to 24 years old are males po. Okay, sige po. Pero eto nga po, no, gusto ko na po agad i-discuss ito. Ang ating title po kasi ngayon ay HIV, Safe Ka Ba? Ano pong ibig sabihin ng title natin na safe ka ba sa konteksto po ng topic natin ngayon? At paano po natin ito ipinapaliwanag sa mga taong lumalapit sa atin na safe ka? Safe ka ba? Safe ka ba? Every time na may pumupunta sa amin, ma'am, let's say magpapatesting. So in terms of safe ka ba? Sa kanilang confidentiality naman, they are safe, no? Because we are yun naman yung talagang mandato ng HIV program is yung confidentiality. And during the counseling, tinatanong rin po namin sa kanila yung mga behaviors nila, no? Like yung risky behaviors. So, doon natin malalaman kung if they are practicing safe sex or not. So ini-introduce natin sa kanila mga services na pwede natin i-offer for them. Let's say may mga pre-exposure prophylaxis para safe sila kung makipag-sex sila sa mga sexual partners nila. So aside from that, we also offer post-exposure prophylaxis for our healthcare workers naman for needle stick injury. So, yun ma'am, yun po yung sa pagkakaintindi ko ng safe ka ba? Ayan po. Ma'am Sharifa, ma'am, ano po yung tatlong pinakamahalagang impormasyon na dapat po malaman ng lahat tungkol po sa HIV at AIDS? Kung meron po tayong tatlong dapat na ipaliwanag, reason na dapat malaman nila tungkol po sa HIV at AIDS, ano po yun? Unang-una ma'am, ang tatlong awareness na pwede nila malaman is awareness po talaga. So dapat aware sila ano yung magiging outcome if in case makikipag talik sila, no? Kasi diyan pumapasok yung ano natin, yung ano ba? Ang pinakamahalaga ma'am na tandaan nila pag napapag-usapan nating HIV and AIDS kasi these are the common misconception, no? Kapag nagkakaroon ng if the person is infected with HIV, nababanggit nila agad na AIDS yan, yung gano'n, no? So HIV and AIDS ay magkaiba sila. Okay. So HIV ay ang virus, ang AIDS naman ay ang condition. Okay? So ang ginagawa kasi ng virus is sinisira ng immune system ng isang tao. And once nasira ito, prone sila magkaroon ng iba't ibang klaseng sakit. So kapag ka nag-occur itong mga symptoms nito at the same time, nagiging syndrome na siya, kaya AIDS na siya. So yun yung pinakamahalaga na dapat nilang maintindihan at malaman. And then at the same time, ang isa pang pinakamahalaga ay ang modes of transmission ng HIV and AIDS, no? So unprotected penetrative sex, dyan natin siya nakukuha talaga. And then vertical transmission, no? Mother to child transmission. And then
Using of infected. Using of infected syringes, no? Yung mga ganon. And then, so yung dapat nating Yung mga tandaan. dapat alalahanin. Opo, yung modes of transmission nila. And then, ang pinaka-last po ay yung mga four body fluids kung saan present lang yung virus, no? So, nasa blood siya, nasa semen, nasa vaginal secretion, tsaka sa breast milk, no? Other than that, walang hindi Another present way yung of kwan. Yes, Maging wala lang contagious. contagious, yes po. So, sinasabi nila, if pwede ba nilang makuha sa saliva, sa Opo. urine, magana. So, hindi po nila makukuha yan doon. Oh, So, hindi these rin are all, hindi yes rin po. makukuha sa paghawak ng kamay, ng Yes bibig. po. Opo. Opo. So, yun lang po yung dapat nilang tandaan. Ano po yung mga symptoms? Gusto ko pong malaman, sir and ma'am, ano yung symptoms sa taong may HIV? Paano, alimbawa, may partner siya. Paano niya malalaman kung may HIV itong partner niya? Makikita po ba outwardly? May mga manifestation po ba? Actually, ma'am, at the early stage po, asymptomatic or the absence of symptoms, wala silang nararamdaman na symptoms at all. So actually, abot pa ito ng 8 to 10 years bago magkaroon ng symptoms. So for symptoms, they will parang flu-like symptoms po. Ito yung mga pabalik-balik na lagnat, unresolved cough, then fatigability po, yung feeling nila na napapagod sila. Pero on the later stage pa po yan. So how do we know na we are already infected with HIV is through HIV testing lang po. So dyan lang natin malalaman we are already infected. So ngayon, doon sa partner niya, yan yung mga titingnan niya din. Siyempre, paano pag one night lang po, no? Yung tinatawag natin one night lang. Dapat niyang bantayan. Kung may ubo, tatanungin niya ba, may ubo ka ba? May unresolved ano ka ba, mga lagnat? Kasi dapat yung siya din, aware siya po, no? Para hindi siya Bisaya pa, matakdan ba na ang term? Opo. Oo. Pero not necessarily, ma'am, na lahat ng mga taong nagkakaubo or may mga unresolved cough is HIV na. That is the reason kung bakit kailangan natin talagang magpa-test. Okay? So, kasi if a normal person like you and us, kapag ka nagkakaubo tayo, hindi naman natin iisipin HIV na yan siya. No? Isipin natin, ay baka flu lang or ubo lang talaga siya. So, yun yung reason kung bakit kailangan talaga nating magpa-test. Kasi hindi naman talaga magpapatest sa isang tao kapag wala pa silang nararamdaman. And given na ganito nga lang yung mga symptoms, lalo yung mga ubo, yung fatigability, mga ganon. So, hindi talaga magpapatest sa isang tao. So, ang kailangan talaga nila is behavioral change, ma'am. No? If they know that they are risky, they know that they are practicing unsafe sex, kailangan talaga magpa-test. Pero may mga tao po na takot na malaman na baka positive sila. Meron din po takot sa dahil walang idea paano ba yung testing. Paano nyo po sila gustong i-encourage? Pag ganito po yung fear nila, yung mga hesitance po nila. Actually, in reality, ma'am, nangyayari po talaga yan, no? Natatakot po talaga sila mag-test, which is natatakot sila malaman ano yung magiging status nila. So, as HIV advocate and hack nurse po, so hindi naman po namin sila pwede ipilit na magpa-test talaga unless they will submit themselves for voluntary counseling and testings. Pero ano po yung mode of testing din po? Injection ba? May kukunin po bang dugo? Or saliva po ba? It's a form of blood sample, ma'am. Kumukuha po kami ng small amount of blood, tinitest po natin yan. Then, sa community kasi ang nangyayari, ma'am, ginagamit nila is yung test kit po. Test kit po. Oo. Yung nagpiprik lang sila sa finger, kasi since community-based sila, but dito sa atin sa ZCMC, since we are a facility, ine-extracan po talaga sila ng dugo. So in the event na mag-reactive ang result, hindi na po nila kailangan magpa-extract ulit kasi yung mismong sample na lang po yung gagamitin natin para sa confirmatory testing. Dito lang po ba yung confirmatory hub? Yes. Or papadala pa po sa Manila yan or somewhere? As of now po, sa Buanga City Medical Center, isa na po tayong confirmatory site. Rapid HIV diagnostic algorithm po yung ginagamit natin sa ngayon. So ano po yung inaasahan nila or ano yung aasahan nila kapag mag-positive po sila? Ano po yung mga next steps na gagawin sa kanila? First step po, once nag-reactive yung client,
after na confirm namin na ano sila, positive talaga. Kasi sa confirmatory testing, ma'am, 3 test yung ginagawa namin. Test 1, test 2, and test 3. Then, if in case sa final result niya nakalagay doon is positive for HIV antibodies, then that's the time ipo-proceed namin for the baseline lab. So prior ART initiation or kung magpo-proceed kami sa gamutan, may mga certain labs po kami kailangan na gagawin sa kanila. So kasama dyan po yung mga CBC, complete blood count, urinalysis, creatinine, ALT, AST, CD4 count. Dyan po natin malalaman how high or low is their immune system. Then kasama din po dyan yung HB SAG, hepatitis B, pwede siya makuha through unprotected sexual contact, and the syphilis, other STI po. So yan yung mga niro-ruled out natin. At the same time, niro-ruled out din po natin if in case may opportunistic infection yung patient, especially po yung TB, tuberculosis, or the CMV retinitis. If in case naman po nagkaroon ng opportunistic si client, so dinidelay po natin yung treatment. Depende po anong klaseng opportunistic infection meron si client. Sir Roble, may gamot na po ba? I mean, meron na po bang kumbaga tuldok? Yung bang halimbawa, may sakit ka, mapapagaling ka. May ganyan na po ba sa sa HIV AIDS or lifetime po yan, medication? As of now, ma'am, no, lifetime po yung medication kasi wala pa po tayong cure, pero meron tayong treatment, no? So yung ginagawa ng gamot na binibigay natin, sinusuppress niya lang yung virus sa katawan para hindi magkakasakit yung patient. So that's the only thing na meron tayo as of now, no? Pero hopefully in the future, sana come up sila with a cure for HIV. Ano po mangyayari pag hindi po sila magsasubmit sa inyong authority, hindi sila magpapagamot? Ano yung mga pwedeng mangyari sa kanila? Kapag napabayaan po nila, hindi sila nagpagamot. So may malaking possibility talaga na lalala yung condition nila, no? Sabi nga ni Ma'am siya kanina, may mga stages tayo ng HIV infection. If you are newly diagnosed, you are asymptomatic. Ibig sabihin walang simptomas. So siguro by that time okay pa sila, no? Pero on the later stage, mararamdaman na nila yung pagbabago sa health nila. So yun yung iniiwasan natin na umantong sila sa ganong situation wherein mahirap nang i-treat yung mga infections na meron sa kanila and could possibly cause death para sa kanila. So as early as ma-diagnose sila, no, dapat as soon as ma-diagnose sila with HIV, dapat magpa-treatment na sila kaagad, no? Wag na nilang pabayaan kasi pwedeng lumala at pwede pang ikamatay nila yon. Usually po, ano yung mga common na mga sakit ang pwede pong dumapo sa kanila dahil nasa kanila yung virus? Kadalasan po sa mga patients namin, may mga PCP or pneumocystic carinae pneumonia or pneumonia and tuberculosis. Yun po talaga yung mostly na nakukuha ng mga patients natin who are HIV positive. Kasi parang ang tina-target po is yung lungs talaga una. So, and yun din yung number 1 cause of death ng mga patients namin dito sa site namin, ma'am. No, mostly of our patients who died are due to PCP or pneumocystis carinii pneumonia and tuberculosis. Actually po, hindi ko po ma-imagine pag mag-positive ang isang 15-year-old and then wala pang talagang cure dito. So imagine, 15 years old ka pa lang. So kung tatangda ka ng hanggang halimbawa, kayanin mo lagi sa gamutan. Pero 'di ba 15 years old hanggang mag 55 years old ka, yun yung struggle mo for the whole time. 'Di ba po parang nakakalungkot po yun, no? Opo, kung titignan natin, ma'am, kung isipin natin, no, talagang malungkot talaga siya kasi at an early age, 15 years old, no? And we have cases here, ma'am, na na-diagnose at that age na full-blown AIDS, no? That was way back then na na-diagnose namin, 15 years old siya. So full-blown AIDS, so ibig sabihin, nag-engage na siya into unprotected penetrative sex earlier than 15 years old. Kasi for you to develop a full-blown AIDS, aabot pa ng taon yan. So if you're going to do the math, kung iisipin mo, siguro at the age of 13 or 12, nag-engage na siya sa mga ganong klaseng behavior. So malungkot siya. But on the brighter side naman, if magpapatreat sila, they can live a normal life.
no? So hindi naman necessarily na if you are infected with AIDS, talagang habang buhay mo na siyang yung magiging problema, no? Kaya that's the reason why create natin or nagkaroon tayo ng treatment para mabubuhay lang din sila ng normal. Because if the virus is already suppressed, na-resolve na din yung mga opportunistic infections niya at saka mga symptoms niya. So, magiging good as parang walang HIV na din siya, no? Parang normal. And then, if they are already on treatment and consistent ang pagtatake nila ng gamot, tapos magiging undetected na sila, they can no longer transmit the virus. So, yun po yung kahalagahan ng treatment natin. Treatment. Yes po. Okay. So parang pwedeng maging survivor or naging free na sila from HIV. Pwede po bang ganun ang itawag natin doon or hindi naman? Not necessarily, ma'am. Bale, kapag ka sinabi nating undetected, yung virus po is dormant lang sa katawan niya. They are no longer active na nagre-reproduce o nagre-reciprocate sa loob ng system natin. So parang tulog lang yung virus, hindi sila active. Kaya hindi na sila nakakahawa ng iba. Kaya gusto natin ulit manawagan sa ating mga magulang, no, na bantayan natin ang ating mga anak, tutukan natin sila at bigyan natin ng constant na advice para hindi po sila magkaganito kasi parents din ang mag-struggle po yan. Mahal po ba, sir? Or ZCMC naman, wala naman pong bayad, no? Or ano po ba yung pwedeng maging struggle nila pag magpapa-medication po sila? As of now, ma'am, yung antiretroviral po natin is we are giving it for free po. All they have to do is comply lang talaga, ma'am. So as long as they are compliant sa medication, so wala po tayong magiging problema doon. Okay. So, dyan po ba sa ZCMC marami po tayong mga pasyente? Yes po, ma'am. Medyo dami-dami na din tayong mga patients. Kami kasi ata yung tayo ang first na mother hub po. Kaming mother hub. So, most of our cases, umabot na kami sa 1,000 plus po na kinikater na patients. Paano po natin hinahandle yung issue ng kanilang emotion? Kasi po yung target team po dyan, no, pag malaman nilang positive sila, yung mga emosyon nila. Kasama po ba yan sa inyong ina-address? Yes po, ma'am. Kasi ganito kasi ang nangyayari, ma'am, kapag they come to us for treatment and management, no, nagkakaroon tayo ng counseling. So dyan ina-assess natin yung mental health ng patient, not just their health status, kasali na din po yan doon. So kapag sa counseling pa lang, if we think na kailangan nila ng professional help talaga, so we refer them to our psychologist or psychiatrist. So meron naman kaming on board po dito sa atin, nire-refer lang po namin sila for further management pagdating sa mga ganong issues po ng mga patients natin. Meron po ba tayong success story na like for example, nagpa-screening, nagpa-test, nag-positive, patuloy ang treatment. Kumusta po ang buhay niya ngayon? Most of our patients, ma'am, na adherent, they are already good in terms sa kanilang health, no? They are already productive sa kanilang mga communities, nagtatrabaho na din yung ibang mga students naman po nakapag-graduate na, and some of our clients nakapunta na po ng ibang bansa para magtrabaho. So hindi po hadlang ang HIV kapag may mga plano tayong mag-ibang bansa to find a good job or ayusin ang mga future natin. So pwede pa din po. No? Kasi yun yung laging iniisip ng iba na if they are already infected with HIV, parang that's the end of their story, parang ganon. So hindi po. So no, may pag-asa pa din po. Dapat lang talaga nilang magpagamot para mapaayos nila ang health nila, and they can move on or move forward sa kanilang mga plano sa buhay. So ano po, Ma'am Sharifa, kahit during treatment, pwede po silang mag-live ng normal life o meron naman pong kahit papano may mga hindi na pwedeng gawin, may mga do's and don'ts po? Actually, ma'am, once yung client is nagiging compliant sa medication natin, is nagiging normal po talaga ang lahat. Wala naman po tayong don'ts na hindi nila pwede gawin once they are compliant. Kasi bumabalik talaga, ma'am, yung dating sila once they are compliant. Kasi sabi nga ni Sir Pong kanina, ang ginagawa or ang indication ng antiretroviral natin is pinapasuppress niya yung virus.
Opo. Meron po ba tayong misconception, like for example, gusto nilang magpakasal? Paano pwedeng hindi mahawa? Lalo na 'di ba meron din po yung natatakil na natin na yung mother po ba yun positive, pwede yung baby makuha niya, tama po ba yun? Yes po, ma'am. Bale, sa mga ganong usapin po, like yung sa pagpapakasal, all they have to do naman talaga, ma'am, is magpagamot, no? If in the future gusto nila magpakasal, to look for a partner, kailangan na talaga nila magpagamot. Kasi nga, di ba, nabanggit ko po kanina na magiging undetected sila if they are compliant or adherent sa kanilang mga treatment. So if they are already undetected, they can no longer transmit the virus. So if in the future gusto nilang magpakasal, they know na safe sila. Kasi topic natin na safe ka ba? So safe sila sa mga ganon. So pwede, no? Pwede rin. May mga cases na rin po kami, ma'am. Both mother and father ay HIV positive, pero yung mga anak nila negative. So hindi nahawaan kasi both parents are already on treatment and compliant sa mga gamot and undetected na. So may mga ganong kami mga cases. So medyo madami-dami na din sila na undetected na, ma'am. And hindi na rin nahawa yung mga anak nila. Kaya malaki po yung role ng encouragement na magpa-treat tayo. Kasi Yes pwede po. po palang ganun. HIV, parehong may HIV, pero yung mga anak walang HIV kasi nagti-treatment Yes ang po. parents. Yes po. Ayan po. Sige po. Eto naman po, no, ano po yung role naman ng community, ng ating pamilya, ng ating LGU siguro para lalo pa natin mapalawak po ang kamalayan o yung awareness po, matulungan natin na hindi mag-spread yung natin, yung sakit po ba ang tawag dito, sir, no? HIV AIDS? Yes po. Opo. Ano po kayang pwedeng maging help nila sa atin? Actually, ma'am, malaki talaga ang tulong po ng ating community. Sila po kasi yung mostly kasi, ma'am, kasi on our part, dito kami sa facility, ang kinikater lang po namin yung mga walk-in clients, yung mga pupunta sa amin, yung mga admitted na patients. Pero yung paglagana po ng HIV information, napupunta po yan sa mga community services, no? Diyan po pumapasok ang City Health Office, ang ating mga community-based organization like the Mujer LGBT Organization. So sila, tsaka yung DOH po, they go out in the community, nagbibigay sila ng mga lectures and advocacies. So yun po yung pinakamahalaga. And mga distribution of of commodities like condoms, lubricants para maprotektahan yung mga tao sa community. So they really play a vital role po sa HIV program. Ma'am Sharifa, ano po yung gusto niyong sabihin naman dun sa mga taong mahilig pa rin mag-discriminate sa mga may HIV na mas lalo pong nakakawalan ng gana tuloy para doon sa may mga HIV na magpagamot or mabuhay ng normal? Ano po yung ano po yung message niyo sa kanila? Siguro po, although hindi natin maiwasan, no, ma'am, yung stigma and discrimination, andyan pa rin yan po. So, siguro yung magiging action namin dyan is yung i-increase for, yung strengthen yung advocacy, magkakaroon ng lecture sa mga community and other schools po. So, para at least aware sila. So, actually, hindi talaga natin matanggal sa isip nila, no, kung ano yung, when it comes na marinig nila yung HIV, syempre, unang-una, pandidiri. So, hindi po dapat ganon. So, when it comes na kung malalaman mo talaga kung totoo, ano yung HIV and AIDS, yung mga transmission niya, kung talagang aware and ma-advocate sila ng maayos. So, siguro by that time, malilesen po yung stigma and discrimination natin. And lastly po, ito, direct message naman natin doon sa mga takot, doon sa mga alam na nila na parang may mga symptoms na sila, pero ayaw pa rin po magpa-check up. Ano po yung message natin sa kanila? Encouragement. Kailangan nyo na pong pumunta and magpa-screen, no? Anyway, dito sa Zamboanga City Medical Center, we practice confidentiality, no? So, wala po kayong dapat na ikabahala. So, we will treat you with the utmost confidentiality. So, you need to come here para magpa-treat and wala namang mawawala if malalaman natin yung status natin. And at the same time, if you are positive of HIV, of the HIV virus, may hope pa naman tayo. We can give you treatment and it's for free, no? Wala kayong, you will not shed out money. So, free siya dito sa Zamboanga City Medical Center, including the laboratories na gagawin ninyo.
Kasi for some siguro iniisip nila na baka mapapagastos sila ng mahal, no? Pero since we are in a government hospital, free po siya. Pwede natin silang ilabi sa ating malasakit center. And if they have PhilHealth, pwede naman natin siya i-cater din po sa True PhilHealth if available na din po yung confirmatory result ng patients. For yung treatment po pala, Sir Robley and Ma'am Sharifa, Yes po. ano po ba siya? Parang once a week pupunta sila paulit-ulit dyan sa ano? Ganun po ba yung setup? Yung treatment namin, ma'am, binibigay namin once they're already stable na po, we are giving it up to 3 months supply. So, every 3 months na po yung balikan nila. Then, at the same time, Oral po? May ibibigay? yes po, in a form of oral meds. Okay po. So pwedeng after matest, papauwiin pala, may gamot na inumin, balik after 3 months, ganun po. Yes Yes po. po. Tapos imo-monitor po namin sila every after 6 months po ng kanilang viral load and CD4 count. Opo. Para Last na malaman natin kung may improvement po. Opo, last na po. May narinig po pala, bigla ko lang naisip ngayon. Meron po ako narinig na yung iba na may HIV out of anger, dahil bitter na rin po sila nangyari sa kanilang ginagawa po nila, ay nakikipag-partner sa iba't ibang tao para kumalat daw. Ano po ang inyong message naman pag ganun po yung laman ng heart nila? Narinig niyo po ba yan? Ganyan, yung ganyang Oo nga, ma'am, may mga narinig rin kaming until na kasi kapag ka mga ganun, ma'am, wala rin kaming wala kaming magawa for them kung hindi sila lalapit sa amin. No, pero sa message namin naman for them is sana hindi na nila gawin, no? Kasi may mga paraan naman tayo para masolusyonan yung problema nila. So, all they have to do is come to us if they need someone to talk to or yung palabas man lang ng kanilang mga hinanaing. We can be that person, can be that people na pwede nilang kausapin. And we can provide them professional help. Professional help pagdating sa kanilang mental health, no? Kasi I think isa rin yun sa mga problem kung bakit, ang cause kung bakit nagagawa nila yun, no? So we are open naman, ma'am, from Mondays to Fridays and 8 o'clock to 5 o'clock. So they can come to us anytime. Sarado na po kami ng Saturdays and Sundays and mga holidays pa. Opo. Ma'am Sharifa, baka may gusto pa kayong i-add bago po tayo magtapos? Yun po, sa mga gusto po magpa-test, huwag sila magdalawang isip na pupunta dito sa amin. So same sa sinabi ni Sir Francis Paulo, we are open from Mondays to Fridays po 8 to 5. Then, ang testing po natin is for free lang. Ayan po. At ako naman po, lagi po nating pinapaalala, kahit sino po, prevention is better than cure. At magagawa lang po natin yan sa loob ng ating pamamahay. Kung gagabayan, pupunuin natin ng pag-ibig ang ating mga anak, ang ating members of the family. At ikaw mismo ay maging maingat. No, make sure kung maaari as much as possible, hintayin natin na magkaroon tayo ng sabihin natin a proper marriage bago ma-involve sa mga sexual activities, kasi gift naman ito ng Panginoon sa mag-asawa at para maging safe din po kayo. Pero kung halimbawa man, dahil tao lang tayo, nagkakamali, minsan wala tayong idea na may HIV/AIDS pala yung ating nakapartner, yun nga po, may hope. No, yun ang sinasabi nila Sir Roble and Ma'am Sharifa, may pag-asa, pwede ka pa rin mabuhay ng normal, pwede ka pa rin makapag-asawa. At doon po sa may mga bitterness, may mga resentment or hatred or galit dahil hindi mo rin alam, no, natakdan lang pod ka, I hope po masettle natin ang ating heart with the Lord para po gumaan ang ating pakiramdam. At syempre, meron po tayong mga doktor, mga nurses na handang tumulong ma-address po ang ating nilalaman ng ating puso, ng ating isip. Kasi mahirap po yan, sir, no? Magdungan-dungan ang anxiety, ang depression. Minsan yan po yung pumapatay sa sir, no? Gustong magpagamot. Yes po. Kaya in-encourage din po namin, ma'am, let's say yung mga families or yung mga parents, no, to talk to their kids regarding these things. No, let's normalize talking about sex. If you think that they are of the right age na dapat pag-usapan na siya, no? Para once na they go out in the community, alam na nila yung mga anong dapat nilang gawin. No? Kasi isa yun sa mga reason kung bakit hindi nakakapag out ang isang patient kasi they are not open to their parents paminsan. So all they have is yung sarili lang nila.
wala Mhm. silang nakakausap. So, Ayan. no, dapat magsimula siya sa families Ayan. para may magandang foundation po yung bata. I agree po, Opo. totoo po. Siguro maganda rin po nakatulong ng ating mga guro tayo din gawin nating in a educational way yung pag-open up ng ganitong topic Yes para po. yung mga bata natin ay maging aware. Maraming salamat po muli Ma'am Sharifa Shak at Sir Robles sa inyong pong effort and time dito sa ONZ. God bless you po. Thank you po. At syempre, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso, Kuya Romel Paulino, at magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga dito po sa ating programang ONZ. Susunod na din po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. Muli, ako po si Sara May Tulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Suta. Thank you po. God bless. Thank you, ma'am. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Nako! There's many notif and newsfeed na about Christmas.